Paano nga ba kalkulahin yung ikalimang taon ng MP2 savings dividend natin kapag hindi tayo nag-start ng January during first year? Ayan mga kautak, for this video is paliwanag natin kung paano nga ba yung magiging calculation during year 5 kapag hindi ka nag-start ng January during year 1. Start na tayo. For example, hindi tayo nag-umpisa ng January at nag-initial investment tayo kay MP2 Savings noong September. Ayan. So, ibig sabihin, September tayo unang naghulog kay MP2 Savings. Yun kasi mag-a-activate yung MP2 account mo kung kailan ka nag-initial investment. During first year, since hindi nga tayo nag-start ng January, nag-start tayo ngayon ng September, ang tanong, maiiba ba yung calculation? The answer is big no. Yes po. Kung ano po yung tinuro ko last time na yung dividend month rate is same lang din po even hindi tayo nag-start ng January. So, for September, ayan, nag-start ka, naghulog ka hanggang December ng 500. So, ang makukuha mo lang na dividendo for the first year with 6% dividend rate is 25 pesos. Moving forward, dun sa ikalawang taon, ikatlong taon, ikaapat na taon, ikalimang taon, hanggang matapos yung taon, no? Ayan, itong year 5 na buong taon na yan, is same calculation lang din. Ayan, yung dividend month rate, imumultiply doon sa dividend rate, tapos imumultiply doon sa monthly contribution. Now, since hindi ka nag-start ng January, so yung year 5 mo dito is extended to next year pa yon. Ibig sabihin po, since September tayo nagsimula, ang ibig sabihin nun, ang maturity, no, after 5 years, kung anong buwan, dapat is August. Kasi, kung January tayo nagsimula, December yung maturity month or yung last month ng ating MP2 savings account. Kaya, extended hanggang August, yung pwede ka pang maghulog hanggang August ng 500 pesos para dun sa MP2 savings. Ngayon, punta tayo dun sa paano nga ba kalkulahin yung dividendo natin doon sa ikalimang taon. Dito sa aking calculator is nilagyan ko na po kasi ito ng formula. Ayan, kung saan ito na lang yung kailangan kong i-update. Tapos automatic mag-a-update tong dividend month rate. For example, ito September ang ilagay natin yan. September 9, 2021. Ayan. So, automatic magkakaroon ng dividend month rate yan. At kung papansinin nyo, yung dividend month rate for the 5th year, pag hindi ka January nagsimula, is ibang-iba doon sa ibang dividend month rate ng mga nakaraang taon. For example, itong January, yung September tayo nagsimula, ang dividend month rate na lang nung ikalimang taon ko for January is 0.67. At ngayon po, mapapansin nyo rin na yung dividendo na nakuha natin for the 5th year, no, pag hindi tayo January nagsimula, is parang mas mababa kumpara doon sa nakaraang taon. Opo, tignan nyo, yung January pa lang, ayan, kung yung last year na naghulog tayo ng 500 pesos, sa buwan ng January, nakakuha siya ng 35.15. Pero, this January na naghulog ka ng 500 pesos, is 23.43 na lang. Bakit? Dahil po yan dito sa dividend month rate. And the big question is, paano nga ba kunin yung dividend month rate sa last year kapag hindi tayo nagsimula ng January? Ito po, share ko po sa inyo. Una nyo pong aalamin is kailan ba kayo nag-initial investment? No? Initial investment kung anong buwan. So, sa example natin, di ba, September. After nun, pag alam nyo na yung initial investment month nyo, is mag-backward lang kayo ng isang buwan. Which is September, bago mag-September, August. For this video po, August, yung ating last month ng ating MP2 savings account, bago mag-mature. May kinalaman ba yon? Yes po. Kasi, from January
to August ngayon is bibilangin nyo kung pang ilan, no? January, February, March, April, May, June, July, August. 8 siya, di ba? 8, pang 8 siya. So yung 8 ngayon, yun yung ilalagay nyo kay January. Tapos pababa siya ng pababa hanggang dulo. Ayan, ayan, 5, 4, 3, 2, 1. Kung makikita nyo po, August is 1 na lang yung number niya. After po nun, yung months po dito is 12 pa rin kasi hindi naman nagbabago yung buwan sa isang taon. 12 pa rin. Ngayon, i-divide na natin yung number ng buwan sa 12. And then enter, and then makukuha nyo na ngayon yung dividend month rate ng kada buwan during 5th year. Ngayong meron na tayong dividend month rate, pwede nating i-multiply na yan doon sa hulog natin for the month times doon sa interest rate na binigay ni Pag-ibig. So makukuha nyo na yung month, no? Yung month natin na dividend earnings. Oo nga pala, dahil 5th year na ito is meron na tayong previous balance, which is in this example 30,323.17. Same din po ba na gagawin namin yan doon sa ating total balance from previous year? Yes po, gagawin nyo rin. Kung ano yung dividend month rate ni January during the 5th year, ganun din po yung dividend month rate for previous year balance. So instead, nakikita to ng interest na buo sa 7.03% na sana is 2,131, yung dividend month rate na 0.67 is naka-apekto siya doon sa 7.03%. Kaya yung nakuha na lang na total balance from previous year is 1,421.17. At ito ngayon ang malaking katanungan. Iba nga ba yung calculation ni Pag-ibig during 5th year kapag hindi ka nag-umpisa ng January during 1st year? The answer to that question is a big no. What? Pare-parehas po taon-taon. O diba, nagulat ka sa sagot ko na no? Kasi nga, kung ikukumpara nga natin, during the previous year, yung total balance natin from previous year is buong-buo nakakakuha kung ano mismo yung interest. Pero during 5th year is parang mas bumaba siya. And also, yung monthly earnings natin is parang mas mababa. Yes po, tama po lahat ng observation nyo. Pero ang computation is hindi nagkakaiba. There is a deeper explanation kung bakit ko nasasabing hindi magkakaiba yung calculation during every year ni MP2 Savings. At yan ang ating magiging sunod na topic. Dahil mas ipapaliwanag natin ng mas detalyado kung paano nga ba kumikita sa MP2 Savings. At hanggang dito na lang po for this video. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Use your brain. For more tips and tutorial, please follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like, comment, and share this video for more.